Hey guys, welcome to my channel. Okay, so follow up to regarding sa video na ginawa ko kagabi, no? So, malamig na umaga dito sa Texas. Actually, hindi pa winter, pero yung lamig. Terry, stop! Kulit na naman itong aso ko. Ayan. Ay, nako. Ang kulit. Yan, malamig. So follow up to dun sa ginawa kong video kagabi. Mag-iisang buwan na kasi ako nagda-drive, no? Side hustle. So first time ko magawi dun sa lugar na yon. And then nagulat nga ako, naka blue light sila. Okay, kasi a long time ago, siguro, I don't know, 2 or 3 years ago, nung kumalat yung balita about blue lights, may nag-message sa akin o may nag-comment, sabi, "Sir, meron na ba kayo nakitang ganyan sa Texas?" Kasi meron daw sa Florida eh. Sabi ko, wala. Alam niyo yung mga bagay na baka sa internet lang yan, baka baka conspiracy. I'm proud to be called a conspiracy theorist, no? Kasi so far, lahat ng mga tinatawag na conspiracy before reality na today, no? So pero I don't want to jump the gun. Pagko-conclude ka agad, wala ka namang ebidensya, 'di ba? So yun nga, no? Napunta ako sa lugar na yon, and then nagulat talaga ako, and iba yung feeling na parang something is different, yun, something is different. And then nung nagdadrive nga ako, huminto ako sa tabi eh. Tapos ni-research ko sa internet ano yung kinalaman ng blue light sa ganyan, sa mga nangyayari or pwede mangyari, 'di ba? Eh, nakapalupot na yung mga aso ko sa akin. Ayan na, hindi na makakalakad nito. Anyway, sabi doon na yung blue light daw is found to be toxic sa retina, sa mata, sa mga bats, insects, and birds. Kaya pala, looking back, last night, it's eerily quiet. Yun yung word siguro, eerie, no? Masyadong tahimik yung lugar. And then, quick Google search, para saan daw yung blue light, sabi, hey, shh! May pagkain. Nakakalma daw yon, para daw kumalma. Maniwala kayo doon na yung blue na color ay nakakakalma? Sabi ko, hindi totoo yan. Talagang nagsisinungaling na sila in our face. Bakit? Di ba ang nakakalma is green? Kaya nga, di ba, nagpipaint tayo ng mga bukid, mga bukirin, mga garden na kulay green, di ba? Hindi blue. Hindi tayo nagpipaint ang blue na garden, blue na bukid, blue na bundok, blue na tanawin. Usually green. Tapos sa structural design, 'di ba, yung Mega Mall nga, 'di ba, may mga halaman diyan sa gilid ng dingding. Yung mga bahay ini-incorporate na rin sa design na tawag yata nila lanay. Meron kami napuntahan doktor diyan sa Lucena eh. Yung bahay niya merong salamin, tapos sa labas ng salamin garden, para kahit nasa loob ka ng bahay kita mo yung mga halaman, no? Sa Petron ba, diyan sa NLEX ba, no? Meron diyang CR na yung toilet nakaharap sa salamin na may mga halaman. Bakit? Kasi nga para ma-relax ka. So hindi totoo na blue, kasi nungalingan yun, no? Sabi nung sa internet pa, kaya kung napapanood nyo ako, ibig sabihin may access kayo sa internet, no? Do your own research. Sabi sa iba site, sa LA daw, merong mga neighborhood, yung mga high crime areas, naglalagay sila ng blue light. Bakit daw? Kasi nakakalma. Which is, yun lang yung sinasabi nila, nakakalma. Pero ang pumasok sa isip ko dyan, mind control, no? Mind control yan.
no? Kasi yung ilaw, vibrations, naapektuhan niya ng mood natin, yung pag-iisip natin. So dun sa mga nagsasabi na to see is to believe, well, hindi nyo makikita yung ano eh, yung vibration ba, hindi nyo makikita. Kaya nga dito ako nag-vlog kasi napansin nyo ba, nagtatayuan na sila ng mga 5G towers. Ito na ng subdivision namin, sa gitna ng neighborhood namin. Ito 5G. Hey, Terry, nihila ako. Ito mismo. Napansin nyo ba? Ganun din sa Pilipinas, di ba? Sa kung saan may mataong lugar, tayo ng mga 5G towers. Tapos sasabihin niya naman, ito hindi mo makikita yan. Ano yan eh? Vibration yan eh. Frequency yan eh. So hindi pwede, hindi applicable. Pero kita nyo yung conspiracy, no? Na, pag pinagtagpi-tagpi nyo, teka, parang related. Okay? So, pag nag-post ang kunyari, yung GMA7 about 5G towers, basahin nyo mga comments. May mga Pinoy pa rin talaga na natulog na tulog. Sarap ng tulog. Pagtatawanan nyo mga, conspiracy, hindi yan totoo. Ganyan. Paano mo nasabi? Patunayan mo rin na hindi totoo. Okay? So, related yan. No? Kaya sabi ko, kinalabutan ako kagabi nung naka-encounter ako ng neighborhood na naka-blue light. Kasi, di ba, pinag-uusapan niya na, related yan sa baka Project Bluebeam or mind control, no? So Project Bluebeam, gagawa tayo ng separate video dyan kasi kailangan natin ng yung mga details na scientific terms, no? Pero basically Project Bluebeam, no, matagal na yan, na-uncover 1920s pa ata, na yung mga taong nasa likod nito, yung mga nagpapatakbo talaga ng mundo natin, ay magpo-project ng hologram na isang Diyos. Tapos sasabihin ng Diyos na yon na mali yung mga religion nyo, hindi yan totoo. Mali yung mga pinaniwalaan nyo. Mali yan, mali ang Katoliko, mali ang Iglesia, mali ang Saksi ni Jehovah, mali yan. Ako ang totoo, ako susundin nyo. Yun ang Project Bluebeam. Para one world religion, one world government. Tapos sasabihin ng Diyos na yun, magtatalaga ako ng mamumuno sa inyo. Yun ang one world government. Tapos ang masaklap niyan, may maniniwala. May maniniwala talaga. Ngayon pa nga lang, nag-post ka sa social media, like yung GMA News ang dami sumasampalataya, no? For them to believe it, kailangan nasa news, diba? Pag wala sa news, hindi yan totoo, fake news yan. Paano kung ang fake news yung news, diba? Anyway, so balik tayo doon sa Project Bluebeam. Project Bluebeam, mind control, saka yung frequency. Ako naniniwala talaga ako dyan sa frequency. So yung body daw kasi natin, Terry, stop. Kanina pa ako hinihila nito, nabubisit na ako. Yung body natin nagre-react yan sa certain frequency. Okay, research nyo, nasa internet yan, totoo yan. Nagre-react. So may harmful frequency, mayroong good frequency na master yan ng mga sinaunang tao. Ano ibig sabihin? Mga 2 years ago, 3 years ago, napadpad kami sa Colorado. Tapos may pinasok kami dong store, Nepal, taga Nepal. Nepalese yung nagbabantay, tapos nagbebenta siya ng mga kung ano, anik-anik. No, meron siya lang mga bowl doon na brass na pagka nirub mo yung bunganga ng bowl, magpo-produce ng frequency. Napapansin niyo yung mga gano'n, yung mga nagme-meditate, yung mga monk, di ba? Iniikot lang yung daliri nila doon sa bowl, nagpo-produce ng frequency. Tapos sabi may healing effect daw. Totoo yun, frequency. Kung may healing, it's up to you. Kailangan nyo i-research. Pero totoo yung frequency. Well, yung frequency hindi natin nakikita, pero you have to believe it. Dati nga, di ba? Nung napanood natin sa TV, nung bata tayo, na yung mga totoong crystal pala na wine glass, pag nirub mo ng daliri mo, nagpo-produce ng frequency. Pagka hindi totoong crystal, hindi magpo-produce, di ba? Nakaka-amaze din yun Pero, so, what I'm trying to say is, totoo.
yung frequency kahit hindi mo siya nakikita. Ngayon, maganda ba o pangit? Well, it's up to you. So, yung regarding sa 5G towers, sabi nila, yan ang cover story eh. Para daw bumilis yung internet natin, bumilis yung cellular service. Totoo. Pero paano pag hinaluan din nila yan ng pangit para sa atin? Hindi rin natin malalaman. Di ba? Paano mo naman matitest? Di ba? Hindi mo malalaman yan. So, yan yung mga bagay na hindi mo nakikita pero alam mo totoo. And naapektuhan yung ating mood. Naapektuhan yung ating health. Kaya nga, di ba, pagka na-expose ka sa mga ganyan, ilaw, frequency, pwede sumama pakiramdam mo, sumama ang mood mo. Gusto mo nalang umuwi, masama pakiramdam ko. Kasi na-expose ka sa ganyan eh. Di ba? Tapos, ano pa ba yung... Ang kulit kasi ng mga aso ko kaya hindi ako mapag-isip eh. Yung ano, in terms of frequency pa, tsaka yung Blue Beam Project. Yun nga no, magpo-project sila ng deity, ng God, ng Diyos-Diyosan sa sky, kulay blue. Tapos sasabihin niya yung gusto niya mangyari sa atin, kalimutan natin yung mga religion natin, so and so forth. Yung deity na yun, may kipag-usap daw siya sa atin, sa mga tao. Hindi natin gagamitin yung tenga natin. Maririnig natin siya, pero hindi natin gagamitin yung tenga natin. Diretso sa brain waves. So frequency ang gagamitin niya. Kita nyo, related. So related yung ano, related yung blue beam tsaka yung ano, mga frequency 5G frequency. Okay, related. So makikipag-usap siya sa atin. Tapos ang nakakatakot dyan, may maniniwala. So imagine niyo, pag may nagsabi sa'yo o may kumausap sa'yo na hindi mo naman ginagamit yung tenga mo, na may naririnig kang boses at utusan kang mag-delete ng ibang tao, anong gagawin mo? Sabi mo, ay hindi ko susundin. But the thing is, merong susunod. So a long time ago, yung isa sa mga, if not yung pinaka-notorious na serial killer sa New York, yung tinatawag nilang Son of Sam. Kinikilabutan ako. Nung in-interrogate siya, bakit niya ginawa yon, bakit siya pumapatay, alam niyo sabi niya? Kasi inutusan ako ng aso. Meron daw aso, kinikilabutan ako may aso na kumakausap sa kanya at inutusan siyang gawin yung mga karumal-dumal na krimen. Imagine that, no? And I believe sa dami ng tao sa mundo, meron gagawa ng gano'n, na pag may nakarinig silang boses sa utak nila. Ito mga aso guys, sandali, nuhugasan ko paan ito bago pumasok eh. Wash feet. Dali. Ayokong pumasok sila sa bahay na madumi ang paa nila. Wash feet. Hey, baba mo pa mo, Terry. Itong dalawa. Ayan, pwede na yan. Oh, shake. Shake, bago pumasok. Oh, yan. Alam na nila yung routine. Anyway, yun nga, no. So, yun nga, yung Son of Sam, sabi niya, kaya niya ginawa yung mga karumal-dumal na krimen kasi inutusan daw siya ng isang aso. Kinakausap siya. Hindi yung nagsasalita, through his brain. So that's frequency yun guys. Okay, sandali, papasukin ko nga to, nila pa ako hinihila eh. Okay, speaking of frequency pa, sabi ko nga yung katawan natin nagbabibrate sa certain frequency, and recently, hey Terry, stop Terry, stop. And recently, meron silang tinatawag na multiverse theory. Ano yung sabihin ng multiverse theory? Na maraming universe, iisang lugar. So, pwede, yan, ano yung mga aso, kailangan magsalita na maayos. So, pwede isang lugar, maraming entity na nandyan. Hindi lang kayo nagkakakitaan, hindi kayo nagkakahawakan kasi ibang frequency sila. And then, ano ibig sabihin?
Di ba sa folklore natin, sa culture natin, uso na nakakita ng multo, mga aswang, ganyan. And may mga tao nakakita, may mga taong hindi. Kasi frequency yun eh. So yun ang aking theory, no? May mga taong open daw yung third eye, tawag nila third eye. Pero may mga taong sensitive kasi sa particular frequency, kaya nakikita nila ibang tao sa harap nila o sa lugar nila na nasa ibang dimension. Separate na kwento yon. Okay? Separate na usapan. So everything is related. Frequency, blue light, it is related. Okay? So sabi ko nga, no, kung wala kayong kilalang conspiracy theorist na kaibigan, eh maghanap-hanap kayo kasi yung tinatawag yung conspiracy totoo na. And then ito pa, so sabi na, baka iba nagtataka, bakit sa Texas merong ganyan, blue light na na area. Sa Florida din, yan, may nag-comment sa atin, nagpunta rin siya sa Florida, nakakita ng ganyan. Bakit ganoon? Ba't hindi sa sa mga liberal states or blue states? Blue states tawag yung mga liberal, yung mga Democrat. Kasi hindi nila kailangan yun eh. 'Di ba? California, New York, Detroit, Chicago. Pag sinabi sa kanila magmas sila. Pag sinabi sa kanila magdo-double mask sila. Pag sinabi sa kanila magpaturok, magpapaturok sila. Pag sinabi sa kanila magpasampung booster, magpapasampung booster yung mga yan. So hindi nila kailangan ng blue light. Hindi nila kailangan ng mind control. So I'm thinking, pet project nila yan. Tatry nila sa isang lugar dito sa Texas. And before you know it, yan na yung new normal. Kaya ginagawa nila, ini-incorporate nila sa buhay natin paunti-unti, no? O, dun sa hindi naniniwala na about mind control, totoo yan, it exists. Todo din na yung 3-letter agency dyan. And then later on, inamin nila na totoo pala, tapos sabi, ay, kaso tinigil na namin. Talaga, tinigil nyo na. No? I-research nyo na lang, yung 3-letter agency na yan. So, yung project nila, nagsisimula sa letrang M at K. Anyway, so ayun guys, yun na naisip ko, no. So kaya siguro nagpe-pet project sila sa mga free states like us, like Texas and Florida, para pagka nasanay ng mga tao, normal na siya, wala na magrereklamo, 'di ba? And before you know it, may implement na nila yung plano nila. Ano yung plano nila, hindi natin alam. Either blue beam or may mga nagsasabi pa para ma-activate yung mga sinaksak na nanobot sa katawan ng mga taong may betchin. Hindi natin alam, no? Hindi natin alam. Pasalamat nga ako, nasa Texas kami, nasa Malayang State kami. Kahapon nagpunta kami sa doktor, pina-wellness check ko si AJ. Required sa insurance eh. Tapos tinanong kami ng nurse at saka ng doktor. Due na siya sa pwede siya mag HPV or at saka flu shot. Yung ibang vaccine kasi kompleto na siya. It's up to you, sabi sa amin. Okay, she's not gonna do that today. So pasalamat kami at malaya kami tumanggi, 'di ba? Doon at saka yung nakaupong gobyerno ngayon, malaya ang pananaw. Kung si mga Democrats na nakaupo, di required yan sa Pilipinas, di ba? Makakatangi ba kayo sa doktor? Comment down below kung oo. Pero yun yung experience namin ni AJ. Parehas kami walang betchin. Pag unnecessary at hindi required, hindi naman kailangan. Anyway, so yun pa, no? So what I'm trying to say is, yun nga, swerte, nasa malayang state kami, malayang lugar, at pwede kaming tumanggi. Kasi kasama yun sa conspiracy, baka daw ma-activate yung nasa loob ng katawan na may mga betchin. Hindi natin alam, no? Pero pag pinagtagpi-tagpi yung mga events, teka, di ba nababanggit na ng mga niyan sa online yan, usap-usapan na yan, nagkaroon ng chatter, di ba? Tapos ngayon, naka-experience ako mismo, nakakita ko. Tsaka, yun nga, it's eerily quiet. Napakatahimik ng lugar. May nabasa akong isang article, naglalagay daw sila ng mga blue lights sa mga neighborhood na magugulo dyan sa LA, mga gangs, mga ganyan. Para daw kumalma yung mga tao. So, ibig sabihin nun, mind control yan.
Diba? Mind control yon. Maapektuhan yung mood ng tao eh. So, hindi natin alam. No? So, yun lang. Nire-report ko lang sa inyo. Tsaka follow up to sa nangyari kagabi. Na napadpad ako sa ganong lugar. And, sabi ko nga, it's one thing na napapanood mo sa Facebook. It's another pag na-experience mo or nakita mo in real life. So, with that, tatapusin ko na tong video na to. Comment down below what you think. See you next time. Bye.